God is faithful. We all have to face hard things. It's not if you will face them, but when. But when those challenges come, you can know you're not alone. In the book of Isaiah chapter 43 verse 2, when you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overflow you. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned, neither shall the flame kindle upon you. God reminds Israel that His faithfulness doesn't change with their circumstances. He was faithful in the past, and He would continue to protect and provide for them. When you pass through the waters, God is still faithful. After 400 years of slavery, God empowered Moses to lead the Israelites out of Egyptian captivity. Just as the opposing army was closing in and all seemed lost, God made a way right through the Red Sea. We can read in the book of Exodus chapter 14. Exodus chapter 14 verse 9. But the Egyptians pursued after them all the horses and chariots of Pharaoh and his horsemen and his army, and overtook them encamping by the sea beside Pihahiroth before Baal-Zephon. And when Pharaoh drew nigh, the children of Israel lifted up their eyes, and behold, the Egyptians marched after them, and they were sore afraid, and the children of Israel cried out unto the Lord. This is probably what the book of Isaiah is referencing to remind the Israelites of God's power. God's still faithful even when you pass through the rivers. Isaiah's readers would have probably been reminded of the time God dried up the river of Jordan for the Israelites when they were crossing over with the ark of the Lord. They even built a memorial so that generations to come would remember God's presence. And also, we can read that in the book of Joshua chapter 3. Joshua chapter 3 verse 17. And the priests that bear the ark of the covenant of the Lord stood firm on dry ground in the midst of Jordan, and all the Israelites passed over on dry ground, until all the people were passed clean over Jordan. When you walk through the fire, God is still faithful. As we remember in the book of Daniel, chapter 3, 3 men, Shadrach, Meshach, and Abednego, were thrown into the fiery furnace after refusing to obey the king's decree to bow down to an idol instead to God. They were miraculously delivered and didn't even smell like smoke. Even though this event probably hadn't happened when Isaiah was writing, God's word still came to pass. And today, when we look at His faithfulness to the men in the fiery furnace, we can reflect on His promise in Isaiah and remember that God is faithful to protect His people. Recalling God's faithfulness in the past helps us to trust Him with the future. Even when faced with worst-case scenarios, God is not surprised. He's already gone before you. No matter what happens, life's trials and difficulties
will not get the final say. God is still powerful, still providing, and still protecting you, and nothing can stand against our God. So today, as you think back on your life, how have you seen God's faithfulness? And how can those memories help you trust Him with your future? So isali natin ito sa Tagalog para po sa mga Tagaluzon, mga Tagalog na mga kababayan natin. Ang Diyos ay tapat. Kailangan nating harapin ang mga mahihirap na bagay. Hindi kung harapin mo ang mga ito kung kailan. Pero kapag dumating ang mga hamon sa atin, malalaman mong hindi ka nag-iisa. Sa Isaiah chapter 43 verse 2, Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sa iyo. At sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyaon. Pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog o magniningas man ang alab sa iyo. Ipinaalaala ng Diyos sa Israel na hindi nagbabago ang kanyang pagiging tapat sa gitna ng kanilang mga kalagayan. Siya ay tapat noon at patuloy na pangangalagaan at pagbibigyan sila. Maging ikaw at ako ay patuloy na minamahal at inaalagaan ng Diyos. Ang Diyos tapat kapag dumaraan ka sa tubig. Maalaala natin, sa kapanahunan nila ni Moses, nung sila ay nasakop ng Ehipto, pagkatapos ng 400 years na pagkaalipin ng mga Israelites, pinagkalooban ng Diyos si Moses na pamunuan ang mga Israelita palabas ng pagkaalipin sa Ehipto. Sa oras na ang kalaban na hukbo ay malapit nang makipaglaban at tila nawala na ang pag-asa, ginawa ng Diyos ang paraan diretso sa Dagat Pula o ang Red Sea. Mababasa natin yan sa Exodus chapter 14. Ang istorya noon sa kapanahunan ni Moses at ang mga Israelita. Malamang ito ang tinutukoy ng aklat ni Isaiah upang ipaalala sa mga Israelita ang kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos ay tapat pa rin kapag dumaraan ka sa mga ilog. Paaaring naalala ng mga mambabasa ni Isaiah ang panahon na tinuyo ng Diyos ang ilog Jordan para sa mga Israelita habang sila ay tumatawid kasama ang kaban ng Panginoon. Nagtayo pa sila ng isang monumento upang ang mga susunod na henerasyon ay maalaala ang presensya ng Diyos. Makikita natin ang kwento na yan sa aklat ni Josue chapter 3. Bababasa natin. Ang Diyos ay tapat pa rin kahit na dumadaan tayo sa apoy. Sa aklat ni Daniel, 3 lalaki, si Shadrach, Meshach at Abednego, ay ibinato o inilagay sa mainit na horno matapos tumangging sumunod sa dekreto ng hari na yumukod sa isang idolo, ang Diyos ni Haring Nebuchadnezzar. Sa halip na sa Diyos, sila ay kahanga-hanga na niligtas at hindi man lang nangangamoy ng usok. Bagaman malamang na hindi pa nangyari ang pangyayaring ito noong panahon na isinusulat ni Isaias, natupad pa rin ang mga salita ng Diyos. At sa ngayon, kapag tiningnan natin ang kanyang pagiging tapat sa mga lalaking nasa mainit na horno,
maaari nating balikan ang kanyang pangako sa Isaias at alalahanin na tapat ang Diyos sa pangangalaga sa kanyang mga tao. Ang pag-alala sa pagiging tapat ng Diyos sa nakaraan ay tumutulong sa atin na pagtiwalaan siya sa hinaharap o sa bukas. Kahit naharapin mo ang pinakamasamang mga sitwasyon, hindi nabibigla ang Diyos. Siya ay nauna na. Ano man ang mangyari, hindi magtatagumpay ang mga pagsubok at mga kahirapan natin sa buhay. Ang Diyos ay patuloy na makapangyarihan, patuloy na nagbibigay at patuloy na nagtatanggol sa iyo at sa akin. At walang anumang makakapigil sa ating Diyos. Kaya ngayon, habang iniisip mo ang iyong buhay, paano mo nakita ang pagiging tapat ng Diyos sa iyo? At paano makakatulong sa iyo ang mga alaala na yon na pagtiwalaan siya sa iyong hinaharap o sa iyong future? Ang mga pangyayari sa mga nakaraan nating buhay ay bilang isang testimonya, patutuo na bilang pasalamat natin sa Diyos na siya ay patuloy na tapat, mabuting na Diyos at patuloy na nagmamahal sa atin. We will count our blessings at not problema at hindi yung pagreklamo at hindi yung pagmormor. We will count the blessings bilang paalaala ng Diyos ay patuloy na tapat nagmamahal sa atin. Para po sa mga Visayas at Mindanao, ito po ang ating Visayan language. Ang Ginoo maoy matinud-anon, matarong nga Dios. Kinahanglan natong atubangon ang mga malisod nga butang. Dili atubangon nato kini kundi unsa apan sa pag-abot sa mga pagsulay masayod ka nga dili ka nag-inusara. Sa Isaiah chapter 43 verse 2, sa diha nga ikaw magaubog sa mga tubig, ako magauban kanimo, ug sa mga kasapaan kini dili magalapaw kanimo. Sa diha nga ikaw magalakaw latas sa kalayo, ikaw dili masunog, ni ang kalayo mo silaab diha kanimo. Gipahinumduman sa Ginoo ang Israel nga ang iyang pagkamatinud-anon dili magbag-o bisan sa ilang mga kahimtang. Siya maoy matinud-anon sa una pa, ug padayon niya silang panalipdan ug hatagan og mga gikinahanglan. Kanunay mo padulong sa mga tubig ang Dios matinud-anon ra gihapon. Human sa 400 ka tuig nga pagkaulipon ng mga Israelita sa Ehipto, gipalig-on sa Ginoo si Moses aron panguluhan ang mga Israelita ngadto sa pagtabok o pag-ikyas sa Ehipto. Samtang nagkuyog na ang mga kaaway nga mga Ehiptohanon, gibati sila og kahadlok. Apan naghimo ang Ginoo og pamaagi tungod sa dagat nga pula sa Red Sea. Didto gipakita ang gahom sa Dios nga gitunga ang dagat ug didto milabang ug didto milatas ang mga millions ka Israelita ug sila nakaiskapo sa mga sundalo sa Ehipto. Kana atong mabasa sa Exodo kapitulo 14. Posible kini ang gilakip sa libro sa Isaiah aron ipahinumdum sa mga Israelita
ang gahom sa Ginoo. Kung ikaw mupadulong ngadto sa suba, ang Dios matinud-anon ra gyapon. Kini ang mabasa sa Isaya, himo nga nag-inumdum sa panahon nga gipamala sa Ginoo ang suba sa Jordan alang sa mga Israelita samtang sila nagalakaw, adunay gipas-an nila ang kaban sa Ginoo, o gani sila nagtukod og usa ka monumento para ilang mahinumduman sa mga sunod nga kaliwatan, ug maghunahuna sila sa presensya sa Ginoo nga ang Dios gamhanan ug matinud-anon. Kana ato na mabasa sa Josue kapitulo 3. Bisan kita mo padulong ngadto sa kalayo, o naa ka sa kahimtang nga init, kalisod, ang Dios matinud-anon ra gyapon. Ato kanang mabasa sa Daniel chapter 3. Nga naay tulo ka lalaki, Shadrach, Meshach ug Abednego, ang gipasilutan sa hari nga si Haring Nebuchadnezzar, o tungod kay sila misupak sa mando sa hari, sila silutan nga ihagbong ngadto sa mainit nga horno. Apan wala na hadlok ang tulo ka lalaki, kay nasayod sila, ang Dios maoy muluwas kanila. Apan gani niingon sila atubangan sa hari nga kung dili sila luwason sa tinuod nga Dios, andam silang mamatay. Dili lamang sila muluhod sa Dios nga ribulto, sa Dios nga bulawan ni Haring Nebuchadnezzar. Ug tuod man, wala sila namatay. Ang naghagbong kanila nga mga sundalo maupay unang namatay. Ug dinhi mituo ang hari na tinuod ang Dios ni Shadrach, Meshach ug Abednego. Mabasa nato na sa Daniel chapter 3. Diri gipakita sa Dios ang milagro sa pagluwas. Bisan pa nga kining panghitabo wala pa mahitabo sa panahon nga gisuwat ni Isaias ang mga pulong sa Ginoo, gyapon milabay ra gyapon kini nga mga panghitabo. Ug karon samtang nagabasa kita sa iyang pagkamatinud-anon ug nasayra nato ang iyang pagkamatinud-anon ngadto sa mga lalaki sa hornohan, atong makit-an ang saad ni Isaiah, gisuwat ni Isaiah ang saad sa Dios, ug atong mahinumdom nga ang Ginoo maoy matinud-anon sa pagpanalipod sa iyang mga katawhan. Ang pagbalik-balik sa pagkamatinud-anon sa Ginoo sa una, nagtabang kanato sa pagsalig kaniya sa madugay nga panahon. Bisan sa atubangan sa pinakadaghan nga mga pagsulay, dili na sorpresa ang Ginoo niini. Siya nauna na. Bisan unsa pa ang mahitabo, ang mga pagsulay ug kalisod sa kinabuhi dili makahatag sa katapusang pulong nga mahitabo sa imong kinabuhi. Ang Ginoo padayon nga makusganon, padayon nga naghatag ug padayon nga nagapanalipod kanimo ug kanako, ug walay bisan unsang mahimo ang mga tawo o unsa pang problema batok sa atong Ginoo. Busa karon, samtang nagaunahuna ka sa imong kinabuhi, unsa imong nakita nga pagkamatinud-anon sa Ginoo, ug unsaon ka sa mga pagpahinumdom nga makatabang kanimo
sa pagsalig kaniya sa imong kaugmaon. Ang mga panghitabo sa imong kinabuhi nga makaingon ka, nga musalig ka diha sa Ginoo kay siya matinud-anon nga hangtod karon buhi paghihapon kita, nga siya nagahatag, naga-provide sa atong panginahanglanon. Kung kita muduol, mangayo, musangpit kaniya, siya matinud-anon nga mutubag. Yes, mutubag nga no, kung nasayod siya, dili angayan para kanato ang atong ipangayo. Apan kung kini iyang kabubuton o kini angayan nga imong pagadawaton, yes ang tubag niini. O ang Dios matinud-anon nga iyang ihatag ang panginahanglanon nato tanan. So, ang bidyong ito ay makatabang kanato sa mga pagpaminaw sa mga pulong o kini makahatag o paglaom sa Dios nga buhi, do di wala nato makit-i, apan ang pagtuo maoy gahom na kita magasalig kaniya o padayon nga magasimba, padayon nga magatawag kaniya, o padayon kita panalanginan sa tinuod nga Dios. Pagpalain tayo.